Umaga sa lahat at nagpapasalamat po tayo sa patuloy na pagsuporta, patuloy na pagbibigay ng lakas para sa NPR at sa mga ordinaryong tao na magkaroon po ng pagkakataon. Nandito po kami ngayon mula po sa ating mga kasamahan, mula po sa Bagong Pilipinas National. Bumaba po sila dito. Nung dati tayo lang ang nagtitipon-tipon dito. Sino yung nandito nakapunta noon? Ayun. Noon, maliit lang masyado yung tupad natin. Para 100 lang tayo o 50 kayo. Pero ngayon, iba na. Lumalaki at lumalaki na. Higit na lumalawak at lumalaki. Inabot pa natin yung mga pinakamalalayong munisipyo sa loob po ng Agusan del Sur. Kaya po ay patnubayan niya, lagi po ninyong susuportahan yung pagsisikap po natin. Kasi ang Bagong Pilipinas kasama po ng NPR, ngayon din po ng ating lead convener na patuloy po sila kahit po mataas na panahon po ito na pagbiyahe namin. Nagsimula kami sa Maguindanao, Dato Angal. Dumaan kami parang sa Rip Aqua, pumunta kami ng Pulong-Mulok. Ngayon, andito na naman kami. Matapos dito, biyahe na naman kami. Hanggat sa kaya namin abutin yung pinaka lugar na hindi naaabot. Huwag kayong paulan dyan ha. Sir Noel. Huwag paulan muna. Kakataon na magkita po tayo at magkausap-usap. Mamaya, ibibigay natin ang pagkakataon sa ating lead convener, Ma'am Claribel David, upang kanyang ipahayag pa ang maaari pa at maraming programa at proyekto na maaaring pinagsisikapan po ng Bagong Pilipinas sa ilalim po ng ating Pangulo at Pamahalaan. Andito po kami para sa isang information drive sapagkat napakaraming programa at proyekto ang gobyerno hindi natin nalalaman at naririnig. Halimbawa, kung patungkol sa PhilHealth, kapag nagkasakit lang kayo, doon pa lang ninyo malalaman na meron palang ganito, meron palang benepisyo at serbisyo ng mga ganito. Kaya, bago pa kayo magkasakit at malayo sanang mangyari, andito din ang PhilHealth para ipaliwanag sa inyo na wag na ninyong hintayin magkasakit kayo. May programa ang gobyerno na kahit inisip mo pa lang na meron kang karamdaman na katago, kayang-kaya ang serbisyo ng gobyerno. Tutulungan kayo para hanapin ang mga bagay na ito. Para nang sa ganon ay hanggat maliit pala yung problema ay nagagamot na. Gayon din po ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Andito tayo upang alamin. Andito tayo para pag-usapan ang mga bagay, hindi para magkumprontahan sa bawat isa, kundi magpahayag ng ating pananaw na iintindihan, magpahayag ng ating saloobin. At gayon din po ay mapakinggan ang maaaring sagot o maaaring payo ng ating Bagong Pilipinas upang lubusan pa talagang magawa o matanggap natin yung mga programa at proyekto na gobyerno. Wala na pong dahilan para hindi ninyo alam ang mga proyekto at programa na ito sapagkat direkta na po kaming gagabay sa inyo. Andito kayo, ang hinihingi lang namin, pakinggan ninyo. Matapos na pakinggan, isipin, isabuhay, aralin. Para sa ganon, hindi lamang po ang Bagong Pilipinas, hindi lamang po ang NPR ang magiging katuwang ng Pangulo at Pamahalaan upang ipalaganap ang mga benepisyo at serbisyo sa ating mga kabayan, kundi kayo din bilang mga chismosa at bilang mga ordinaryong tao, napapakalat natin ang mga bagay na ito. Tayo mga chismoso at chismosa, malaki din ang tulong natin sa pamahalaan kung gagamitin lang natin yung tamang impormasyon na ibahagi sa ating kababayan. Imagine niyo, ngayon nandito nakaupo kayo, may nalaman kayong isang bagay. Tapos sa kapitbahay ninyo may problema sa tungkol dito. Tungkol sa gamot, tungkol sa laboratorio, tungkol sa serbisyo ng pamahalaan. Kayo ang naging tulay, kayo ang naging paraan upang mapaabot ito sa kanila. Kahit ano pang ang kanilang kulay, kahit saan pa sila, kahit sino pa yan sila. Kapag nalaman ninyo ngayong araw na ito, ang mga bagay sa proyekto ng gobyerno, inihiling ko po sa inyo, bilang isang ordinaryong tao din, ibahagi natin sa abot nating makakala. Maasahan ka ba yun o hindi?
maraming salamat at magandang araw. David. Thank you, salamat. Maayong buntag sa inyong tanan. Good morning. Ako ay sa ngalan ng lahat ng mga kasamahan namin dito ay nagpapasalamat ng taus-puso sa inyong pagdalo ngayon. Rain or shine, nandito tayo. At sa lahat ng napuntahan ko na po, ng mga assemblies, meetings, ito pala yung pinakamasaya. Kasi mahilig ako sa sayawan. Kung alam mo, kung alam ko lang yan, tuloy-tuloy tayo ng sayawan dito. Hanggang mamaya. Okay. Sige. Mag-ano ka ulit, ha? Energizer ka ulit. Nagagalak kami na pumunta dito sa ngalan ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi nakakalimutan ng Pangulo ang Mindanao. Hindi nakakalimutan ng Pangulo lahat ng kanyang supporters na tumaguyod sa kanya simula ng kanyang pagkahalal bilang Pangulo hanggang ngayon na hindi bumibitaw. Kami po ay nandito, kagayang nasabi ni Apo Balbin, para iparating sa inyo ang mga impormasyon na kailangan nating malaman, ang mga benepisyo, lahat ng ginagawa ng ating Pangulo para sa inyo. Nakakalungkot po kasi kung kayo ay nag-social media, wala na kayong makita doon kundi mga batikos sa ating Pangulo. Tama po ba? Sino po ang nag-social media dito? Facebook. Sino tumitingin sa Facebook? Taas ang kamay. Oh, konti talaga. Di kayo nag-Facebook? Taas po nga ng kamay. Oh, yun naman pala eh. Cellphone, yes, oo. Ang kalaban natin ngayong mga araw na ito ay fake news. Kaya tayo ay maging mapagmasid, mapanuri sa ating mga binabasa. Iba ang kalaban ngayon. Ang kalaban natin, yung fake news, yung mga taong hindi natin nakikita at nagpapakalat ng kung ano-anong kasinungalingan. Yung mga nagpe-Facebook dito, sabihin niyo sa akin, ano ang pinaka nakita niyong fake news? Kamakailan lang. Taas po ng kamay. Taas po ng kamay para marinig namin kayo. Ito po yung pagtitipon natin ngayon, nakakarating yan sa Pangulo. Kaya meron tayong nagdo-document, nag-video sa atin. Sino pong gusto sumagot? Ano na yung pinaka-sukdulan ninyong narinig na fake news lately? Kayo po. Sino nagka-Facebook na ulit? Huwag kayo mahihiya. Taas ang kamay po sino. Madam, halika dito.